Good Hello, good afternoon. afternoon. Magandang hapon mga partners. Yes, good afternoon. At sa ating mga viewers po, thank you po. At nandiyan, this is Sir Dave Miranda. Yun. Hello. Hanggang saan na po ba nakarating ang GMO? Makakaiwas pa po ba tayo dito? Kasi ito po ngayon sa totoo lang ang parang pinaka highly debated na issue o topic sa mundo ngayon. Doon sa hindi nakakalam, yung GMO is genetically modified organism na ginagamit to, anbawa sa mga plant ng mga mais, sa soya, lahat ng mga vegetables, para ma-prevent yung attack ng mga insects. So, yan. So, Yun ang primarily nagdahilan. Yes, they make use of some microorganisms na in-inject doon sa cells spectacle. Yun nga lang, naging negative ang reaction ng marami kapag pinag-usapan GMO sa mga products. Yes, diba, oo. Misana? Yes, oo. Siyempre, hindi na siya, resistant na siya kung saan eh. So, hindi mo na kailangan maglagay ng mga ibang herbicide kasi nga, meron na silang sariling, ang tawag dito, protect doon sa mga ganito. Ayan. Pero meron din naman nagtatanggol na sinasabi nila, ba't ka mababahala sa ganyan? Hindi naman nakamamatay yan. Ang pinapatay lang yung insekto. Oo, yun. Well, hindi natin alam, ano, kasi sa akin, personal opinion ko to, no? Nagkameron ng malaking issue kasi dyan, eh. But then, some of the genetic engineers, minsan, very defensive sila doon sa mga side effects. Well, in fact, I heard na some crops, hindi nila ginamitan na ngayon because nakita nila yung side effects. But they remain moms on this. So, katotoo yung GMO, sabi nga natin, well, it might be good on plants, just like the way yung tinarget, ano. Pero pag nakain natin yung plants, Yun. Nananatili ba doon? Yun. Kasi, aside from the fact na internationally, di ba doon sa ating paggamit ng dumi ng hayop o dumi na gagawin hanggat mari pinatitigil na yan gawa ng mga organism doon na pumupunta sa ano. Opo. Yan mismo nandun na sa halaman na in-inject doon sa ano. So, kumbaga nagka-ano na yung mga organism, yung mga bacteria o lahat nakakapasok niyan. Tapos kakainin natin yung vegetable ng raw. Opo. At, di ba minsan, okay, di ba yung ginagawa nating fish amino acid, ano? Minsan talaga pagkakain ako, naamoy ko pa yung lansa. Siyempre, malansa yan, ano? But you really don't know if it's, sabi nga nyo, naisip nyo na organic to because of that. Walang mga insecticide or what. Pero hindi nyo naisip yung mga bacteria. Sa akin kasi, kung talaga ang pagkain natin malinis, makikita, magmamanifest yan sa skin. Katulad nung araw na mamula-mula, makinis, miski ko ay magbabuti, magsasaka. Yun nung araw, yung mga nakapunta sa Baguio, kita nyo naman yung mga Highlanders doon, ang kikinis ng mga balat nila, ganyan. Kasi malinis ang hangin, lahat malinis. Pero ngayon, miski anong kain mo, miski anong grow mo ng sarili mo, makikita mo, well, there are some improvements. Makikita mo rin, magmamanifest sa health at saka skin ng tao. Pero hindi katulad na nung araw. Ako, may mga opinion din na sabi, dapat i-avoid yan. Isa po dyan si Mr. Dan Broadbent, naglabas sa isang page sa internet. Medyo malabo. Masyado makita. Pero lumalabas na maraming sakit ang binanggit niya dyan. To name a few, maternal death syndrome, bloody, ang dami. Maraming nakakatakot, hepatitis, black trump Ayan, neurodermatitis sa skin. Yan, Pale, male, ano pa ba yan? Ano yun? Just the bloody Hotdog flux. fingers. Stone, stickness. Ayan. Kung Dami. Kung ano-ano pong sakit ang sinasabing makukuha natin. So, yan yung opinion nila at yan po ay nasa internet, kaya atin lamang kinuha. Ang tanong ngayon ay, ano-ano ba itong mga pinaglagyan ng GMO o genetically modified organism? Ano-ano ito para maisip natin, dangerous ba ito sa kalusugan ng tao o hindi? Makukuha ba natin to o hindi?
Ako Big question mark. Ako, sa aking opinion, wala tayong pagkain yatang hindi ka makakain ngayon na walang GMO. Lahat po Yes, meron. lahat. Sa tingin ko, kasi nga, limbawa, mahilig ka bang kumain ng cheese curls? Mhm. Ano ba ingredients ng cheese curls? Dami. Girls, May nakita ko ano ba ingredients nun? marami mga synthetic na Sigurado nilalagay may cheese dyan. yan. Yes, yung Oh, cheese. yes, Ano Oo. sa cheese? Tapos minsan, ginagamitan nila ng mga cornstarch yan. Mga flavoring. Kasi yan, mga flavoring. Oo. Oo. So, saan ba nagagaling doon? Sa mga plants and crops na Mm-mm. ano yan, yung nilagyan nila. Yes. Yun. Ayun. Mumove- At mumove dahil lang tayo na, ng isa. ayan ako, meron tayong kasama pala dito. Mhm. Magmumove lang tayo ng isang... Magandang hapon po kay Miss Luz. Magandang Ayan. hapon. Good New... Dito ka. Yeah. Hi, good afternoon. Ano kamay ka rin? Yes. WBA ka rin ba? Yes, hi. Magandang hapon po. Ayun, ang Sorry. anim na major crops po na may GMO na inintroduce sa tao ay mais, cotton, canola, sugar beets, and alfalfa. Ayan. No, so ipinuwersa daw ang DNA sa plants na ito. Ang tanong, ito bang mga crops na ito ay yung mismo lang na sinasabing corn, pag kumain ka ng corn may GMO? Hindi, sabi ni Sir WBA, lahat ng derivatives niyan. Oo. Katulad sabi niyo, alpha-alpha. Sino ba pinakakain ng alpha-alpha, di Oh, ba? dami. Livestock, Goats, dairy. cattle. Ayan. Yan, pati yung milk na inaano natin, pati yung milk. So, matatransfer yan, transfer factor. Aha. So, yan. Tapos, ano pa ba yung yung ating mga kinakain na mga ready to eat, yung mga, Yes. halimbawa, yung mga noodles na may mga flavoring ng mga beef or chicken, lahat na. Oo. Kakakain ko pa man din. Yun pa Ayan. naman ang masasarap na pagkain. Oo. Paborito ko pa naman po ang noodles ngayon. Ganun ba? Nako. Ganun ba? Kasi maglamalumig. Nako. Oo, mainit Kaya pala sa nahihirapan kang lumakad. Yun ang Hindi, side totoo effect. yun. Yung Ayun, side effect, no? nakikita nyo, corn. Yan po ay mga pagkain na sinasabing kontaminado or merong GMO. Halimbawa, corn. Hindi lang corn, kundi yung mga derivatives niya. Halimbawa, ginawang harina, Oh, yan. Oo, hindi na natin madidetect yan. corn syrup. Oh, yan. Naku, napakaraming product na may corn syrup. Ayun na po sa ating board. Ayan. Yung cotton seed oil. Oo, ano ba yung meron sa cotton seed oil? Common ingredients in vegetable oil, shortening and Margarine. margarine. So, hindi na Oo. pala pwede Ay, hindi ako nakain ng margarine. Ako, Kaya ka hindi kumakain din eh. Sabi nila para tumangkad ako kumain. Hindi ng kasi, margarine. ang nadatnan ko kasi cherry perne. Nakso, talaga naman. Eugene. Commercial. Parang hindi yung epekto. Ay, hindi mo lang kita. Pero, sige, game. Anyway, Yan po. vegetable oil. Tayo lahat naghahanap sa supermarket. No, Ay, oo. kukunin ko yung vegetable oil. Oo, kasi healthy tayo, Yan. health conscious tayo Health eh. conscious tayo. Yung pala may cotton seed oil yan na mula sa cotton na meron ding GMO. Mas maganda pa mag-coco oil. Yan. Yes. Pinaka-the best Yung sa ang atin, coconut yung oil. sa ating Very coco stable oil. yan. Oo. Opo. Sinaraan lang tayo ibang bansa kasi marami naghanap ng coco oil. Siniraan lang tayo. Maraming benefits ang coco oil natin. Sa Mm. totoo lang. Healthy Oo. talaga ang coco oil natin. Lalo na pag maayos yung pagkakagawa ng Gawa, ating yes. manufacturer. Oo. At yung sugar beets, meron din yan eh. Kaya lang, so kung may asukal, ganun ba yan? Kung Mm. matamis ang hinahanap mo, dapat mag-cane sugar ka. Kung gusto mo maging safe. Tama po ba yon? Sa opinion ninyo? O meron na rin Meron po? din yun kasi sa baba kinuha yung sugar. Yan. Hindi basta sugar cane din. Yung Mhm. extract doon. Yun. So, yung mga sinasabit paniniwala sa internet minsan, hindi na ganun ka precise. Oo. Opo, tama yun. Almost 80% ng nasa internet, false information. So it's up to us na dapat maging Kung- wise tayo oo. sa mga nababasa natin. Oo. Tingnan nyo na lang. Yung mga ingredients sa food label, mga kaibigan. Pag bumili po kayo, tignan nyo raw yung label. Mhm. Yan ay may mga GMO. Oo, yan. Citric acid, may GMO. Halos lahat eh. Lahat. Ascorbic acid. Amino Oo. acid. Yung mga artificial, Lactic acid. yes.
artificial flavorings, yung mga molasses, yung MSG natin, yung monosodium glutamate, sucrose, Yan. texture vegetable protein. Ako, Dami. marami ako nakikita nun sa mga Oo. chichirya. Sa chichirya ba yan lahat? Yes, oo. Well, Doon sa mga drinks na iniinom natin, mga sodas, meron yan. anyway, since naandyan na yan, hindi na rin mapipigil yan. Spread up na yan eh. Correct. Pero masarap kumain yung may ang mga ganun. problema niyan, meron pa ba tayong mga original na kumbaga no, yung untouched na Meron pa ba kayo maiisip? Siyempre, fruit trees natin. Oh, yun. Yung Sarili- duhat, Pilipino. siniguelas. Yan. Hindi, ibig ko sabihin- aratilis, yan. anong gagawin mo para maibalik mo sa dati? Mhm. Ano nga po ba? Ha? Ano nga po bang gagawin natin? Sabi nga, reverse engineering. Mhm. Well, yung iba, isang way dyan, kung meron silang naitabi na buto na hindi nila na-injikan. Pero alam mo, kung hindi ka ganun kaingat at yung mga bacteria, yung mga microchip na sa laboratory mo, Ganun without din. you knowing na nagkameron doon sa room mo, at Mm-mm. pwedeng contaminated na rin yan. Ayan. Okay. Oo. Oo. Kaya tinatanong natin ngayon to, Sir, mga opinion ninyo, mga partners, totoo o hindi, safe daw ito sa tao? Yan po ang paniniwala ng majority na nasa internet ngayon, Oh, yan. social Ano- media. Ano ba yung Kapag mga daw yan? certified organic ang product, safe yan, hindi yan may GMO. Mhm. Well, personal opinion to, hindi ako naniniwala dyan. Ikaw, Miss Ana? Sa ngayon, hindi na natin, hindi 100%. Mga 99.9%. Miss Luz, what is your Halos opinion? lahat ng ingredients natin, meron ng contaminated na siya ng may GMO. Lahat ng ginagamit natin sa pagluluto, baking. So, pag sinabing organic, maliban na lang kung halimbawang kayo ang nag-produce, alam niyo nakakuha kayo ng non-GMO or na noon na pa nag-start ka sa non-GMO. Yes. Aha. That's the maybe yes. Oo. Oo, kasi ikaw mismo alam mo Oo. sa sarili mo. Nagagawa natin yan, yung sa, katulad nun, di ba, yung mais na may GMO. Hindi mo na pwedeng itinim yan eh. Oo. Kung meron tutubo, halimbawa, out of 100, ang percentage probability is very negligible. Isa, dalawa. Mm-mm. Pero nung ginamitan natin ng technology, siguro, nung nag-umpisa kami dyan, nakapagpatubo kami, let's say, sa mga range of 50 to 60%. Yung pinatubo namin na yon, kumuha ulit kami doon, umakit siya ng 70 to 80%. Ibig sabihin, the technology, nagawa niyang i-eliminate yung organism sa loob ng cellular structure. Kumbaga, kahit makatsyempo ka, kung magagamitan mo ng technology, meron kang pag-asa makakain ng tunay na malinis at walang GMO. Mhm. Well, yung sa atin, nasasabi ko lang sa atin na, kasi yung talagang ginamitan natin ng technology, kahit yung mga vegetable, pag kinain mo, ma-feel mo talaga yung freshness, crunchiness, tsaka na yung cleanliness ng pagkain. Unlike yung talaga makabili ka ng ganyan, miski crunch yan eh. Lagay mo sa malamig na tubig, gawa kang vegetable salad para masarap kainin, Pero ma-feel mo hindi siya ganun yung bang, I cannot explain that Yes, word na, yung alam mo yung hindi ka nare-refresh ka. safe, Yes, yun. Sir Daryl, Before siguro kahapon naniniwala ako na certified. Pag sinabing certified organic ang produkto, safe siya. So based on my research at saka mga nalaman siguro sa inyo, sa mga partners, siguro hindi na. Definitely hindi na ako naniniwala. ganun ba yun? How about yung mga pre-range produce? Hindi naman po sa bilang, kumbaga, ginagalang natin paniniwala na iba. Ito naman yung ating mga opinion. Mhm. Sa akin, it is a lot safer kung i-cage natin yung manok rather than free range. Kasi pag free range, hindi mo na alam kung anong kinakain yan Sa paligid. sa paligid. Ang nasa isip lang natin, yung nung araw, nakagala lang siya. Kasi yung mindsetting natin, nakagala, tas nanunuka-nuka doon. Yan, hindi mo alam kung ano yung nakakain. Well, in fact, to tell you frankly, meron akong noon, kasi mahilig nga ako sa alimasag, sa crabs, mahilig ako sa alige. Meron ako nakain na, nakain ko na
kakaiba yung lasa niya. All my life na kumain ako ng crabs, yung Baka may alingin. kinain kasi yung crab, tapos yun Yun. ang nakain mo. Exactly. May isang buo pa nga yung kinain niya nasa loob eh. Yun, di kinain ko yun. For nilunok ko na lang. Ayun, pinalampas ko Oo, na. pinalampas ko na. Naandun na rin naman eh. Pero, the whole night, hindi ako nakatulog. Syempre. Sabi ko, Ano kaya yun? Kung ano man to nakain ko, kung lason to na nakain ng crabs at hindi good for you man, maybe it's the end of me. Basta ginawa ko na lang yung human version na inano ko, tinaasan ko. So far wala naman, pero just the same, itong crabs na to, hindi ito yung yung bang talagang well taken care of, kasi binili ko lang yung naglalako na suki ko, tsaka hindi naman din niya alam kung saan kinuha yung crabs na yun. Baka mamaya itong crabs na to, malimit doon sa mga Poso Negro. Oo, Yun lang. yan, no? Kumakain ba yun ng ganon? Sa akin, hindi ko pa na-tsempo na may ganun nga. Doon. Carnivorous din. Ano ba? Carnivorous din ba ang Herbivorous. Ang crabs. Oo, pero kinakain din nila yung kanilang kasama. Pag mas maliit. Mas maliit. Di carnivorous din sila. At the same time. At the same time. Herbivorous at saka carnivorous. Kasi kinakain din nila lumot. Yeah, oo. Isa sa customer ng lumot yan. Ganun ba? Okay lang yun. Kaya yung ibang crabs, lasang lumot. Lasang lumot. Wala naman kung nalalasahan pang lumot na crabs. Kasi hindi pa kayo, hindi, paborito nyo kasi, kaya lahat masarap sa inyo. Kasi, Okay, sabi nyo, mas safe pag naka-cage. Pero sabi naman ng ibang mga advocate ng ganyan ay cage-free produce ang safe, no? Kasi nga gusto nila nasisikatan ng araw. Ano pa ba 'yon na yun nga halimbawa, mas malaya daw na nakakagala ay mas malinis yung hayop. Malayang nakakakuha ng kung ano-ano sa paligid. Ako may nakita ko to mismo kalakalay kayo Sige. dala-dala niya yung yung diaper ng bata. Biri mo. Hila-hila niya. Hila-hila po. Karay. Tinukan na ng tinuka lahat. Oh, yun. Pasintabi po sa mga kumakain. How can you call that So, syempre. Natural farming. Sa akin, pag natural farming, depende kung saan yung location mo, tapos kung ano yung pinapakain mo as natural, saan galing ba yan. So, pero pag natural pa rin, andun pa rin naman. Hindi mo kasi alam yung natural. May natural manure? Ay, natural. Depende yun, kung ano yung natural na doon kung ano available doon sa paligid mo. So, kung natural manure, ang sinasabi natin, ay iba na yun. Kasi hindi tayo nagtataguyod na ipakain ng dumi ng hayop. Hindi natin pinapractice yung mga ganun. Ayun, binabasa ko yung number 5. Yan. Making vegan. Maging pala. Making vegan. Maging vegan. Ayan. Okay. Sabi po nila, para daw mas ligtas ang katawan mo sa mga sakit, maging vegan. Hindi rin. At least may puntos ka, pero hindi pa rin. Kasi just recently may kausap ako na 60 years old and I'm already 61. Ganyan siya, sabi niya, lagi siyang gulay, carrots, ganyan. Sa umaga, 2 saging, ganyan. Sabi ko, iba-ibahin niyo naman, baka naman manilaw na kayo. Saka po, less po yung sa mga tigawat pag saging lagi ang kinakain. Ayun. Hindi yung, kumbaga para sa akin, ito talaga, from my own experience, having a good health, number 1, una, alagaan yung central nervous system nyo. Yan. talaga po? Yes, oo. And then, mga ugat. yes, i-stretch yan, lalo kung nagkakaedad. Wag niyong pabayaan na magkamero ng bara. Pangalawa, hindi pa nila gagawin yun kasi hindi pa sila sakop. Be careful with the food that you're gonna take. Gawa ng... Ayan, sige, tatandaan of course, ko yan. you have to nourish your blood. Yun. Paano ko ino-nourish ang blood? Well, lalo na right sa mga kind of katawan. food, tapos kailangan makuha nyo lahat yung mga nutrients na kailangan ng katawan ninyo. Susulat namin yan. Ayan. Nutritious. Tsaka, yung mga, yung rest, napaka-importante niyan. Tsaka, avoid stress, depression, lahat.
Ako, yan lang ang ginagawa ko ngayon eh. Sa totoo, minsan, Over fatigue, baka diyan ka naman tamaan, biglang humina ang puso mo. Kakilala kami recently, kabata ka, 35 years old. you can work hard, but you can get rid of fatigue. It's just a matter of managing your how you do all your works. Katulad ko kanina, nag-drive ako, no? Manual pa yung dala ko kanina. So, I drove from here sa office hanggang Batangas, umikot pa kami doon. Dati nung pag nagpapatakbo ako mabilis, naghabol ako. Pagbalik ko, bagsak na bagsak. So, I did it casually. Yung para lang namamasyal. Kasi tagtag ka eh. Yeah. So, nung bumalik ako dito, as if nothing. Para lang akong pumunta na naglakad doon sa basketball court, pabalik dito. Ayun. So, kumbaga, no, it's a matter of how you manage yung oxygen supply ng katawan nyo. To make it short. Okay. Yeah. So, hindi safe na maging vegan. Hindi porket kumain ka ng hindi ka, kasi kakain ka halimbawa ng mga salad, fresh na, binalatan mo lang yung carrots ng konti, tapos kakain ka na. Safe. Di ba Yan ang sabi ko nga sa inyo, di ba, yung kakilala kong general, vegan yun, napakaingat sa katawan. Namatay kasi ang daming bakterya na sa loob na nakwa, biglang bumagsak yun. And then yung kaibigan ko ring isang congressman, napakaingat sa pagkain noon. Ay, kinamatay naman niya, stress. Kung halimbawa, magtatanong lang po ako, pasensya na. Halimbawa ay, itong mga gulay na ito ay lagi kong dinidiligan ng good bacteria. Yung ba yung sinasabi niyong pwedeng mapasa sa akin? Kung kakainin ko. How can you be sure na good bacteria nga yung dinidilig nyo? O halimbawa po, sure na sure. Dumaan sa mga microbiologists at macrobiologists. It is not, para sa akin, it's not absolute. Yes, because ang katawan natin, there are millions of bacteria na may function talaga. Hindi naman pwedeng wala tayong bacteria sa loob. At saka sa lupa, ang dami ring bacteria. So, kailangan may good and bad na Para mabalance. The grass-fed animals, kasi sabi nga, wag mo raw pakainin ng feeds ang hayop. Dahil marami tayo dito, mga kababayan sa kanila, natural farming po kami. Hindi kami nagpapakain po ng feeds, puro po halaman, pagbaboy, pag mga yung mga damo-damo. So, grass-fed animals, safe daw po yan, lalo na sa taong kakain ng hayop. Nung araw, pero yung sa ngayon, hindi na rin, miski grass-fed sila. As you can see, ang dami na mga pesticide, insecticide na ini-spray doon. Diba? Saka hindi rin naman ang tawag doon, hindi sapat yung grass na nakakain ngayon ng mga hayop. Oo, kasi usually mga grass ngayon hindi katulad noong mga panahon na magaganda yung tubo ng mga damo. Ngayon, iba na rin yung quality ng soil natin ngayon, lalo na nag-uulan. So, yung nutriente na nakukuha nila doon sa grass, hindi nasa-satisfied yung mga animal. Kaya, makikita mo yung grass animal na nandun lang, ang papaya. Kumbaga, sa point of view ng nutrition naman yes. yan. Ng nutritionist natin. Okay. Sir Daryl? Personal opinion lang. Personal opinion ko, syempre hindi po ako bihasa sa ganyang part sa ganyan. Kapag titignan mo siya as a normal person na point of view, magiging point of view o magiging opinion ko is pag grass-fed ang animal is mas healthy kasi yun naman ang normal nila kinakain Pero kapag titignan mo siya as an intellectual point of view na alam mo na yung nasa likod ng mga kinakain niya, ng mga posible niya makain, syempre mas iisipin mo na rin na pakainin mo siya ng feeds kasi mas mabibigay mo yung tamang nutrition sa kanya. Sa aspect saka, isa pa, yung grass na ipipid mo doon sa animal mo, bago ka pumunta, to palang si Pedro, Jumingel, may HIV pala to si Pedro. Pinakain mo ngayon kay baka, kay kambing. Tapos pala to si kambing si baka, may tama na ng HIV virus, nakain mo. Kaya po nagiinuman sa gilid. Pagkatapos mag-inom, nasuka. May TV pala. Hindi, totoo yun. Tsaka yung free-range. Ito, totoo to ha. Free-range doon. Yung caretaker mismo. May sipon. Di ngayon, ayun, umano doon. Tinukanong manok. Diyos ko po, sabi ko sa inyo. Organic, sabi ko.
Hindi, totoo yan. That is true, ha? Talaga nakita. Totoo po, practically na nangyayari yan. Minsan, hindi lang na, bulag lang tayo dun sa mga nakikita natin. Kasi inisip natin, yun ang natural na takbo ng buhay, Oo. no? Tapos, mahilig kayo sa isaw. O, di na-isaw nyo pa yun. Kaya nga. Bawal na po sa akin yung Kaya nga. Oo. Ito pa ang isa pa na, ito pinagtatalunan to. Ang sabi po nila, ang mga wild caught fish, yan lang ang safe. Pero kapag farm raised, hindi safe. Sa akin, mas safer ang wild caught fish Tama compared po to ito. farm. Sa akin, in one way or another. No? Kasi alam mo, hindi lang siya safe kung halimbawa, bumagsak yung eroplano, ang daming namatay. Lumubog yung barko, ang daming namatay. Yun lang. Ayun. Hindi safe yun. Kumbaga, no, wala kang Case-to-case pupunta. Yeah, basis. case-to-case basis. Oo. So, sa makatweet, ang pinag-uusapan po natin ng GMO para alam ninyo, in short, wala na ho tayong kakainin ngayon na walang GMO. Sa totoo lang po. Mag-isip kayo hanggat maaari sana. Siyempre, yung binanggit natin na ilan na, kumaga parang ang sinabi natin wala na is majority. Halos 90% nga sabi sa statistics. Not unless kung meron tayong mga technology, kahit pa paano mababawasan Mababawasan, oo. yung katindihan ng laso na papasok sa atin. Yes, oo. Ayun. Yes. Sir WBA, kung sakali man, hindi naman lahat mararating ng ating technology. At meron din tayong mga kababayan ngayon na hindi naniniwala sa technology. Sa katunayan, marami ngayon pinagdedebatihan sa Facebook. Kung paano sila makakatipid, paano sila makakamenos, na hindi magiging toxic sa tao yung karne. Well, ito, kanina kausap ko lang si Aldrich, ano? Sabi niya sa akin, Dad, yung isang client, hindi na gumamit ng 1:5. Sabi ko, bakit? Kasi ganito raw. Nung pinuro niya yung feeds, mas malaki daw bumili sa bigat. Tsaka, ano. Sabi ko, Natural. okay lang yon. Kaya lang, kung negosyo pinag-uusapan, Kita. at kita, ang ano doon magkano kinita mo? Oo. Okay, ngayon kung marami ka naman pera just for pet at saka pangkain, you don't mind about how much it costs, wala nang problema and you can do that. Remember, 1:5 was designed para tulungan farmers to bring down the cost to produce. Yes. So, pag naayos natin yung video natin, pakikita natin sa ating mga netizen na yung isang nag-aalaga ng 1:5, kumita siya ng 5,000. Ang live weight niya is 80 kilos compared sa ginawa niyang 100% na feeds na 90 kilos. Yung 90 kilos kumita yata ng 1,300 lang. Oo. Samantalang yung 1:5, 80 kilos pero kumita siya ng 5,000. Tapos i-recompute namin kung sakaling bumagsak sa 100 yung live weight, nakangindi pa rin siya, kumita pa rin siya ng 3,000. Okay. Laki na yun. Pero actually sa kanya, sabi niya sa akin, yung ilang months na grino yun to reach? Through 3.5. 3.5 months from doon sa nabili niyang big. So, ibig sabihin, depende rin yan sa mga ginagamit ninyong yung iba yung technique niya, pakikita naman natin, iba yung technique niya. At dito, wala naman tayo tinatago kasi hindi naman tayo talaga yung commercial na nagano. Opo. Ang ginagamit niya yung Feed Pro. Although marami ako narinig sa Feed Pro, sinisiraan tayo. Pero kami, we don't mind that. Mga taga Feed Pro, kamusta kayong lahat yan? It's okay lang na sirahan nyo kami. Basta Okay kami, nakita namin maganda naman yung effect nyo na So yung iba, nire-recommend natin. Yung iba din, sabi naman, maganda naman daw yung BMEG. So go for BMEG. Pigrolac. Yeah, Pigrolac. Yes. Nasa sa inyo po Wala yun. tayong pinipili Wala dito tayong kasi pinipili. kung halimbawa nakita natin sa client natin na maganda result, sinasabi natin Okay. totoo para pakinabangan nila. Tapos yung ibang feeds naman, kung nai-insecure sila, mag-develop kayo ng sarili nyo na kaya nyo tapatan o higitan yung performance itong Feed Pro. Kasi yun ang kalimitan nakikita namin So, yung sinasabi ninyo, meron ding isang pangyayari ngayon sa Facebook na isang kababayan natin ang
nagbigay siya ng opinyon, ng kanyang balita. Sabi niya is this realistic? Oo. After 4 months of growing 1 pig, ang kanyang profit ay 100 pesos. Oo, malaki na yan. Yung iba nga lugi pa eh. Negative na negative yung may natira pa. Realistic daw ba yun? Kasi 1.5 daw yung 4 bags, at 1.5 yung feeds. Tapos yung kanyang piglet ay 2.8. Mababa pa 2.8. Mababa pa yan. Oo. 3,000 plus na ang biik ngayon. Oo, pero yung kanyang benta, yung pagkakabili ay 9.2. So, nung iawas niya lahat-lahat, net profit is 100 pesos. Oh, grabe, no? So, marami po nag-react doon. At isa tayo sa nagbigay din ng ang Team Atubi ng ating sa kanya, solusyon kung sakali man. And fortunately, nag-i-inquire po siya. Siya po ay taga Ilocos Sur. Ilocos Sur. Actually, nang ginupit niya, so that is realistic. Ang kasi baka na-tempo siyang mababa in live weight. Tapos mataas naman yung feeds. Diba? So, posible yun. 9.2. Ilocos Sur, Ilocos, Yes, ano? marami tayong Ang Ilocos ngayon, 1,650 na starter grower. Buti yun sa Ang kanya. 50 kilos. Opo, ganun na po O yun kataas. sa kanya, 1.5 pa. 1,500, mura pa yan. Kasi yung isang kliyente natin, lagi kung regular kami nagchat-chat, 1,650 na by 50 kilos, starter sa grower, same price. Oo. Tsaka iba nating client dito, nagsabi na nagbigay na raw na advisory sa kanila yung mga magtataas ng feed. Tataas pa. Yes. Tataas pa yun. Pero ang live weight, ibang issue pa to. Bukod sa commercial feed sa mataas, ang live weight naman ay mababa. Oh, Yun ayun. naman oo. sa kanya, 115. 115. Yan ang problema ngayon. Sabi ng mga nag-react doon sa Facebook, sa ibang page po ito, dapat ang kita mo mga 2.5 at least, sabi niya. So, Para syempre, makabawi. oo, iba-iba sila ng ng yabang-yabang, kumbaga kung anong pwedeng i-recommenda na feeds, kaya sila rekomenda. So kaya po namin nabanggit yan mga kaibigan kasi ngayon po palala ang kita sa pagbababuyan. Nabanggit natin yung tungkol dito sa ating GMO. Pero still, meron po tayong pag-asang kumain ng ligtas na karne at kumita at the same time. Yes. Diba? So, yun po, binabalita namin sa inyo. Punta lang kayo sa aming website. Mayroong mga formulation. May free formulation po dyan sa ating At saka, website. Kung okay lang yung mga opinion niya na pero sabi nga to see is to believe. Kung ang problema nyo, palaging ganyan, lahat trinay niya, walang alam nyo, hindi nyo masasabihan hanggat hindi nyo sinusubukan. Tama. Yes, opo. Di ba yan ang sabi ni Manolo? Subukan ninyo, wag kayo basta mag-negative. Oo. Kasi yung iba, talaga sa totoo lang, nagsasabi 50 pesos per kilo yung ating HBF compared doon sa pumapatak na 35 to 38 pesos kung susumahin mo yung 1,650. Opo. Lalabas pa rin ng mas mura. So, ine-explain natin yung mga concoction na binibigay natin sa kanila. So, yun, may mga medyo maraming questions. Sabi na lang natin na itry nyo na lang. So, mahirap na ipagpilitan, pero kung itatry nyo, wala naman. Nasa kanila po yun. Kasi marami na. Nagpapagawa ng formulation. Yes, na-receive natin yan. So, yung mga nagpapagawa po ng formulation, so, bukas po natin yung mabibigay sa kanila. May umu-order na taga Tuwi, Batangas. Okay. 25 kilos ng 1:5, 1 kilo NBM at saka 3 kilos Atobi. Just in case kayo mapapadaan ng Batangas. Yan po, basahin muna natin, Sir Daryl, yung ating mga nanditong matyaga pong nagsusubaybay. Diyan po pala si Miss Divina Hindi Apostol. At saka si Jason Gonzalez. Magandang hapon po. Si Sir Dave Miranda. Tapos si Sir Marvin June Nabaha. Sir Marvin June Nabaha, nandyan din po. Good afternoon daw po. Tapos si Miss Annabel Ensano Diaz. Tapos si JV Ambi Mandap. Yung isa hindi natin mabase, no? Si Sir Alex Cadano. Alex Good Cadano, afternoon, yan. sir. Pogs.mot. Yan. Si Enrique
Hill. Hill. Heli. Jelly. Jelly. Antonio Agnes. Artista. Teresa Galabay. Yes, hello po. Randy Olnagan. Magandang hapon po, Team Mas malinaw Atobi. sa salamin ko sa inyo, ano? Yes, Teresa Galabay. Magandang hapon, Team Atobi from Luna Isabela. Yan. Ano yan pa? Lige. Luwigim. Weekend Neil. Miguel. Olnil. Geraldine. Ayan. Hello po, Team Atobi. Hello po. Pangalan. Yes. Good afternoon. Marami po niyan sa Facebook. Ayan. Balibaligtad. Yes. Okay. Thank you po. Ayan, salamat po. Alas 5:03 na po ng hapon at kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Pwede po kayong bumalik sa ating mga nakapost na Farmer's Talk Edition. Yes, opo. Pwede niyo pong balikan kung meron po kayo na-miss na episode na kailangan niyo pong matutunan. Pwede niyo pong balikan sa Facebook. I-like lang po yung Facebook account namin na Atobi Nanotechnology. Ang email address po niya is www.facebook.com/Atobi Nanotech. Tsaka pwede rin po kayo mag-visit sa aming website na www.atobianimalg2.com. At pwede rin silang tumawag. Paano ba sila makakatawag sa atin sa Messenger? O pwede kung gusto niyo pong magtanong sa Messenger, kung gusto niyo pong tumawag, or if available po kayo, gusto niyo pong mag-share ng inyong mga thoughts, tsaka mga experience namin, pwede niyo pong i-add yung Farmer's Talk Messenger. At dun po tayo pwedeng mag-video call. Yan. Yan. Kung halimbawa ba sa Sabado, ready na kaya yung sinasabi niyong video? Titingnan natin. Tingnan Titingnan lang po po natin. natin, Yan. Kasi po, marami po request sa atin na itapik uli ang baboy. Mhm. So, kumbaga, ano ang susi para sa makuha yung malaking kita sa pag-aalaga ng fatteners? Okay. Sige po. Yun. So, kung ihahanay natin yun, sir. Sa Sabado, sige. Pwede po natin. Kasi yan marami ang nasasaktan yan kasi taas ng Totoo taas po lahat. yun. Wala po kayo makikita ngayon sa ating mga Facebook account, kundi ang pagdaing. Tsaka Balitaan. mas maganda pa rin talaga yung bagong katay tsaka prestige sa atin kasi kung makikita nyo, hindi lang sa YouTube, sa mga Facebook, makikita nyo yung mga karne na galing na, yung mga imported. Ilang buwan na sa cold storage yan, sa pier, yung travel pa. Alam nyo, minsan pag binuksan nyo sa loob, naku po, may mga may mga umuupa na. Talaga. Yes, oo. Kasama na. Sa Kasama. mga warehouse. Yes. Hindi, doon yun sa karne mismo. Sa karne mismo. okay. Hindi siya frozen. Frozen po, Yes. diba? Ay, Yes. frozen. Oo. Yes. Delikado yan kasi sa frozen, hindi mo alam may mga itlog na yan eh. At least, yes. Yung ref, 'di ba? Minsan merong fungi na nakaka-survive sa ref. Mhm. Pag wag niyo linisan niya, kita niyo nakakameron ng fungus yan. Pero malamig, ha. Pero malamig. Yes. Kaya nila. Nakaka-adapt sila. Meron din mga bakterya na nakakaganon, nakaka-adapt. At saka po, isa rin sa tinatanong sa atin sa Facebook, ito madalas na natatanong. Ano po ba ang dahilan bakit mababa ang live weight price? Ayan. Sa akin lang, hindi ko alam kung tama ang ating balita. One of the factors ay kapag tambak ang karne sa warehouse, yung mga imbakan, yan yung mga imported eh. Mhm. Hanggat tambak dyan, limitado ang pwede mong angkatin ng mga humahango. Kaya pag pinilit mong ipaangkat yun sa'yo, sasabihin niya, marami pang stock. So, bababaan ko na ng presyo niya kasi itatambak ko rin yan sa freezer, kumbaga. Hindi, tsaka isa pa, minsan yung mga importer, yung mga biyahero, minsan kontrolado nila ang biyahero Presyo, eh. ano po? Hindi, yung biyahero minsan kasi Ay, mismo yung biyahero. Diba yung biyahero? Meron niyang flow eh. Diba yung biyahero, dumiretso sa'yo, diniretso sa palengke. Susunod, hindi ka na nila kukunan. Hindi ka na nila irerento, hindi ka na nila pag nangailangan ka. Susunod ka sa kanila. Oo, talagang mamanyobrahin ka. Oh, yes. oo. Yung iba naman talagang nang babarat kasi yung quality ng baboy nakikita pa lang taba yata yung baboy mo eh. Kasi may mga ganang howler, nakikita lalo kung backyard yung pupuntahan nila.
Yung syempre yung mga backyard farmer naman, gusto ka agad i-dispose yung kanilang mga baboy, pipilitin na lang kahit medyo palugi, maibenta lang. Kasi minsan nanggigipit din minsan yung mga hauler Oo nga. Yun nagiging, pero ngayon ang taas pa ng baboy sa palengke. Oo nga. Ito, galing to mismo doon sa biyahero. Sabi niya, pare, hindi kita pwedeng hanguan. Pag hinanguan kita, hindi na ako gagamitin itong mga big integrator. Winarningan kami lahat niyan. Talaga? Oo. Yun, may Let's mga say, group. manok, marami silang manok. Marami ka ding manok. Pag hinanguan mo yan, di maunin sa kanila mahuhuli. Susunod, hindi ka na nila bibigyan. Takutan. Takutan, Ayun. ganun. Pero may mga grupo na, may mga farm na parts sa Batangas na hindi nila ibinababa kahit anong mangyari yung kanilang live weight. Ngayon, meron pang nagbibigay pa sila ng 28 pesos 128. Kaya pa nila, oo. Kasi may mga strict sila doon. Kasi may mga farm na talagang hindi sila nagbibigay sa mga hauler na ganito lang. So, that's one way of enticing others na mag-race. Oo. Diba? Kasi yung iba, kahit marami sila na i-dispose. Yung isa nagpapalugi, kaya lahat nadadamay. So, kailangan may konting, unity. Kumbaga, may samahan na dapat hanggang doon yung presyo natin. Baka tulad sa karne, no? Pag ang karne na kain nyo, walang lasa, hindi sa atin yon. Kasi ang gross sa atin sa Pilipinas, may lasa. Manok at baboy. Lasang lasang baboy, lasang manok. Yes, oo. Kumbaga, Hindi siya Yun talaga. mataba. talagang, Oo. May talaga, yung pag kinain mo mismo yung meat, alam mong dito sa atin. Ito. Kasi, hindi mo alam kung ano yung pinakain nila doon. Gaano na rin katagal na sa Oo. storage. Pag nasa storage kasi nawawala din yung lasa. Isa din yun. So nawawala sa Kung nakakain yung mga ganyan, parang matatabang sa mga karinderya. Sa akin, hindi. Merong Ayun naman ilang beses na kasi yun. Nakatas na lahat ng tapos dinagdagan na lang ng sabaw uli. At konting... Pangat yun, pangat. Pangatlong init, pang-apat na init. Pangat. Yan ba yun? Hindi ko nakuha. Kaya ako nag-iisip ako Nag-isip siya. Hindi pa niya alam yun. Yun po yung pangat. Awareness. Okay na yun. Wag lang pagpag. Iba naman. Alam niyo yung pagpag. Napapanood namin yun Oo. Pero meron din sa karinderya niyan. Meron din. Kasi yung mga nagpapagpag, binebenta nila sa karinderya mo. Siyempre, pag niluto, hindi mo na. Huwag ka nang bumili sa karinderya. Nalagyan ng Pero pag alam mo naman yung nagluluto, okay. Hindi, siyempre, para mura Maluta na lang ng breadings, doon na lang may lasa. Gigilingin nila. Siyempre, alam niyo pa ba, tapos tatambakan ng mga spices. Yun. Sa Sabado po, pag-usapan natin ano ba ang susi sa pagkita ng malaki sa pag-aalaga ng mga patabaing baboy. Ano ba? Tama, no? Yun ang kanilang Ba't mas marami ngayon nag-aalaga ng patabaing baboy? Ba't Pili nga pa ba? rin kasi ng Pilipino ang baboy. Ganun no? Yes. Laging ganun. Para may nakakatay sila pag piyesta. Hindi, tsaka sabi nga nila, piggy bank piggy bank. Okay. So, yan po ang tabayanan niyo yan sa Sabado. Dahil yan na po ang problema ngayon ng ating mga kababayan. Yung sa atin sa jingle, kamusta ba yung sa jingle? Yes, opo. Si Ayan. Ana po mag-a-announce. Ayan po, deadline na po natin yan. Malapit na po yan sa August 31. Ayan, yung ating jingle. And then, kung may mga question po kayo, mag-message lang po tayo doon sa ating Facebook page. Ayan. So, nakikita nyo po sa monitor. Ayan po yung... and then, yung ating price po dyan is 50,000 pesos. Yan. Basta tandaan nyo lang po, dapat po is all original. Wala pong dapat kinopya. Hindi po kayo pwedeng kumapya ng tunog sa ibang kanta. Yan. Kailangan Opo, po tama. original composition, kayo po lahat ang gumawa. At higit po sa lahat, dapat po masaya. Mhm. Oo, Yan. Lively, Dapat novelty masaya. ang genre na kailangan. Oo, yan. Nakaka-inspire. Yes. Inspire. Batiin natin yung iba pang bagong dating nating mga viewers. Teresa Galabay, nabati na ba natin? Miss Teresa Galabay. Oo, yan. Randy Yung Olnaga. bago Si Sir Paho Nahaw. Ayan. Good Good afternoon po. Taga saan ba si Paho?
Si Sir Leo Sales. Hello po. Magandang hapon po. Ayan. Po. Si Ah, Dan si Sir Cobaria. Yan. Sir Good Dan, afternoon. ano natin yan? Suki natin yan. Sir Dan, meron po siyang comment sa Facebook. Mhm. Nakita natin na tungkol po sa ating technology na Ano? isa yung Ah. pang tao. Oo. Yun po. Baka hindi po niya narinig ang announcement natin noong nakaraan kung bakit natin yan commercially ay in-stop muna. Yes, gawa ng way back, hindi ko alam kung ilang years na yun, ano. Pero I thought na medyo maano pa rin yung pressure sa akin. So actually, yung ginagawa ko ngayon na yan, yung human version, talagang ginagamit na lang namin personal. Ganon. Mhm. Maliban na lang yung talagang mga very close sa amin na ganyan, very limited, ayun. Yung talagang halos wala na, hanggang ngayon, buhay pa sila. Ganon. Ayun no. Kung may mga tanong na lang ho kayo, tumawag na lang kayo sa office. Okay. Yeah. Sige po. Okay? So, Miss Ana, ano po ang advice natin sa aspeto ng nutrisyon do sa mga panig ng mga nagbababuyan, manukan, para ika nga makameno sila, kumita rin sila. Oh, ayan. Sa nutrition naman, kailangan syempre para kung business po yung ating negosyo talaga or nagpapadami tayo dahil gusto nating malaking kita. So, para mas madaling lumaki yung baboy, kailangan nyo po pa rin bigyan ng proper nutrition. So, hindi natin kailangan tipirin. Kumbaga kasing iba, gusto nila madaling lumaki pero ang binibigay lang puro gulay. Ayan, kumukuha lang kung anong meron tayo. Pero dapat, pwede naman yung gawin, pero bibigyan pa rin natin sila ng proper nutrition para mas mabilis yung paglaki nila. Antabayanan nyo na lang po sa Sabado para makita yung detail ng computation kung paano natin ginagawa, kung paano tayo kumita ng hindi lang 3,000 o hanggang 5,000 kaya natin yung Galing diba? naman. Hindi natin kayang or hindi natin pwedeng lampasan yung sinabi ni Sir ano yun? Ni Sir Manolo. Manolo po, Oo. Kamas. O yung 5,000. Kamas. Dito na lang tayo sa 3,000. Masaya na pwede tayo, na, di ba? oo. Ayun. Ayun. Pwede na yun. Kasi ngayon mataas na talaga ang ngayon, ang commercial feeds. Oo. So, hindi naman yung pababa, pataas pa raw. Kaya lang, may mga danger tayo nakikita doon sa ibang mga nais sariling mix. Mhm. Sa habol nila na makatipid, so, gusto nila sila na lang daw mag-mix. Pwede naman po yun. Ang problema nga lang, kasi meron din tayong isang customer na nagpapa-self mix. Problema nila, magkano lang ang soya ngayon? Uy, 31 pesos. Bumili siya ng mais, 19 pesos, 20 pesos. Ang kopra niya nga, 35 pesos. Maniwala sa kayo, hindi. Ang molasses, 50 pesos per kilo. Ngayon? Yes. Sa parting Ilocos po yan. 50 So, halos hindi na rin siya pesos. nakatipid. Oo, kinocompute ko nga, sir. Mas maigi mag-commercial feeds na lang kayo. Tapos, ina-advise natin na gumamit siya ng HBF na to. So, kinukonvince pa natin kasi marami pa rin siyang maraming tanong na ganto-ganto. Maliban na lang kung halimbawa, sundin nila yung sinasabi na yung mag-alaga sila ng kohol, yung mga pwedeng Saya. ipakain sa hayop at pwede rin pagkain Ilang ng porsyento tao. ng kuhol ang pwedeng ihalo natin Hanggang 20 to 30% pwede natin Pwede? ilagay sa baboy. sa baboy? Opo. Okay, good. Maganda yan, Mhm. no? Animal protein. Oo. Mataas yung protina Oo. kasi ng kohol. Meron tayong isa pang kaibigan sa ating Facebook, si Mr. Marvin Francisco. Alam ni Miss Lusto, taga Iloilo. Ang problema niya ay paano makakarating sa kanila ang HBF, ang 1:5. Because wala nang series sa Alabang. Yes. Pero wala na. mayroon series sa Cubao. Pinuntahan na rin yun. Medyo alanganin tayo kasi yung setup is iiwan sa tao bantay doon. Ang sinasuggest hindi pwede ko yun. is AP cargo po talaga. Although, medyo mababawasan sila ng 7 days, kaya kailangan computein lang nila kung ano yung kailangan nila. Huwag sila bumili ng Maramihan. Although yun nga, mura lang din naman kumpara, almost the same lang pag sa boost. Kaya lang, ang kanyang problema, napapag-usapan lang po, para alam natin kung paano siya papayuhan. Ang problema niya, napakalayo ng AP Cargo Office na yon. Na Hanggang ilang lumalabas oras? na 3 oras yata. Mhm.
Ganun talaga po. Oo. May mas malayo pa sa kanya. Ang 4 sabi na nila- oras, Pero kinuha pa rin, Kinuha ano? pa rin Oo, niya. oo. Talaga pong ano lang, Kailangan kung gusto pagtiyagaan. po nating makatipid sa pag-aalaga, partner po tayo, pagtiyagaan po natin. Kasi ito naman po ay makakatulong din naman sa kanila. Yun. Yun lang, ha. So, Mr. Marvin Francisco, sabi niya, sana daw sa susunod na order siya na atobi, isasabay na niya yun. Oo. Ayan. Ayun. Ang sabi nga natin ay, kung meron siyang kaibigan na malapit dito, sila na lang ang magdala sa Ceres or sila Kailangan may mag-isip kung tao. paano. Oo. Hindi po kasi natin kaya Hindi ng tayo pwede office na magstay or maghintay kung kailan aalis yung Yung bus. bus, totoo po So, yun. usually po pag lumalakad tayo, madalian dahil marami tayong iniikutan. So, kung ganun po yung kanyang sa Cubao, hindi medyo tayo doon kasi iiwanan lang eh. Kaya ang nga. ang Kung mawala. protection sa kanya na rin yun, baka kasi mawala. Oo. Mhm. So, mas Oo. malulugi siya Totoo doon. yun. Oo. So, ayan po, narinig nyo, pag-isipan natin kung paano tayo. Kasi kung hindi naman niya i-avail yun, lalo siyang hindi kikita. Hindi na siya magne-negosyo, hindi siya mag-aalaga. Mhm. Di ba? Make your choice. Ganun lang yun. Sir Daryl. Advice ko lang po dun sa gustong bumili ng malayo na konting tiyaga lang po. Tulungan po, partner po. Sabi nga po nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Simple-simple, no? Oo, yun lang po yun. Mhm. Wala namang po kumikita ng hindi nahihirapan. Kung nanakaw lang po yun. Nahihirapan pa nga po. Minsan tumatakbo sila eh. Pag nahuli pa, Kung paano, tinulong pa sila, kung paano diba? lumusot, ano? Okay, Oo, okay yun. din, Okay. Sir WB, tonto eh. Hindi, tama naman yung sinasabi ng sinabi niya eh. Kaya misa-misa lang natin tanungin ko, Oo. merong punchline to lagi eh. So, ayan po, yung ating GMO topic. Sad to say, wala na ho tayong makakaing safe ngayon. So, wag nyo nang palalain yung kalusugan natin. Alam nyo Yes, nang ganun oo. nangyari. Tapos, inaabuso At saka konting information pa rin, konting dito sa ating GMO, yung latest news natin, doon yung July 29, 2016, Yes. panahon po to ni President Obama, Oo. na nagkaroon siya ng, kumbaga, pinirmahan niya yung public law na 114-216 compromise legislation passed by Congress na kailangan mandatory na GMO labeling standard for all GMO foods. Oo. So, yan yun, yung latest na 2016. Oo. Tapos naman, nitong 2018, ang sabi ng mga ibang companies, hindi na nila din inaano kung maglagay sila ng GMO label. Okay lang yun. Pero, ang gusto nila, instead na maglagay ng label, magkaroon na lang ng smartphone na i-scan na lang nila Oo. by number na, Latest, GMO, ato GMO, i-scan na lang. Kasi So, ang nangyari nun, sticker. Oo. Ngayon, ang gusto, syempre, mga high-tech na ngayon. high-tech na. So, Improve. kung may smartphone ka na pwedeng i-scan, titignan mo yung may number. GMO ano to? Ito, organic to. Ito, ganun. Kumuha ka ng isang mansanas, hiwain mo. So, oo. Tapos, hintayin mo maghapon kung iitim yan. Pag Okay. hindi umitim, GMO yun. So, ibig sabihin lang nito na kaya ko to na-mention hanggang ngayon na pag-uusapan pa, Rin. yung iba, accept na nila na talaga may Ganun GMO na. product, yung gusto lang nilang naka-identify. Yung gusto mo mag-GMO food, bahala ka. Kailangan lang may labeling. Opo, Ayan po ang Ako, ang tingin ko pinag-uusapan. niya kaya yung sa smartphone. Kasi maraming tao na naka-affect sa sales nila yun eh. Pag ilalagay mo agad GMO, hindi na kukunin Hindi yun. na, Kaya oo. kung wala kang smartphone, hindi mo alam yung coding. Yun. Lalo na ngayon, meron na bagong, Maloloko nila ako ha. may bago na ngayon na smartphone, di ba? Na Meron na bago. ba? Yes. Ano? Yung Samsung Note, yung bago ngayon, 75,000. Grabe. Yes, limited po dito. May pre-order kayo hanggang August. Nabasa lang po natin yan. Samsung Kaya ako ano. naman, share ko lang. Isa sa mga Yes. ngayon sa by watching din, no? It's a documentary. Mm. Sa US, merong isang farmer doon na gusto niya sanang i-continue yung go-grow or pagka-farm nang wala siyang gagamiting GMO. Sad to say, yung seeds niya dapat walang GMO. Oo. Sad to say, hindi siya makakompete. Hindi na. Mm-mm. oo. Hindi siya so ang tendency pag hindi niya ginamit yung seeds na may GMO, GMO, hindi siya makakagrow ng
magandang quality. Yes. So, napilitan siya. Ayaw man niyang gamitin, wala namang Sira kakainin yung yung ano pamilya niya, niya. Oo. So, kumbaga, parang katulad din sa atin na yung mga farmers natin, sabi nga nila, isang kahig, isang tuka, parang ganun din yung... Pero ang advocate niya sana is as much as possible to grow food for the table na walang GMO. So, yun lang. Kumbaga, parang ngayon, sa panahon ngayon, mahirap mag-farm tayo dito, kahit dito sa atin, na hindi na talaga affected ng GMO. Kasi ang sinasabi na naggumawa ng GMO is for food production in the future. Opo. Pero sana hindi nakalimutan yung magiging side effect. Although this time, until now, debate yan kung ano ba Oh, talaga yes. side Oo. effect. Siyempre, ang purpose lang nila is mabawasan, ma-reduce ang population. Yes. At the same time, kumbaga, 2 birds in 1 shot. Hanggang ngayon naman pinag-uusapan pa yan kung talagang safe yung GMO food. Hanggang ngayon, sabi nga ni Kapol, pag nasagot, para sa aming dalaw, organic is a word of trust. Correct. Pero, it's a word of trust. Pero, naniniwala ba kayo? Sabi ko sa'yo, organic to. Pag ako sinabi ng taong organic to, maybe close to organic, but there is no such thing as organic nowadays. Ganun po ba yun? Talaga. Kasi sabihin ko na lang, 80 to 90% organic. Kasi kasi 100% organic, niloloko mo ko. Oo. Hindi mo na ako maloloko. Yun nga yung sinasabi nila, dapat din daw sa ibang bansa, nilalagyan ng porsyento. Ilang percent? Oo. Ang ginawa nung iba, ang mga sticker lagi, 100% organic. 100% organic. Puro ganun ang sticker. Nowadays, it's hard to believe na organic lahat ng Yeah. napoproduce. Okay, Honestly speaking, yes. Si Mr. Danilo Wenceslao, matutuwa na yan. Oo. Kasi siya nakikipag-laban talaga siya. Dahil yung isang babae yata yun na kababayan natin, sinabi sa kanya, nagkakanta hirap kami sa paghanap ng mga damo-damo at mga safe na pagkain ng aming manok. Tapos sasabihin mo, yung karne ng iyong manok ay organic. At safe kainin. Iniinsulto mo ba kami? Yan ang salita sa kanya. Yung sa atin, yung sa technology kasi, 'di ba? For me, what is organic? It should be clean, free of anything, right? Okay. Katulad nun, sabi nila sa akin, yung vegetable na, we cannot consider your vegetable to be organic. Why? Because you did not follow the procedure. The 3 years. Yes. Kasi sa atin, 3 weeks, yung soil, nagagawa natin organic Ano ba ang palata para organic? Marami ng bulate. Saan? 3 linggo, dami-daming bulate, lalaki pa, Ang bilis dumami. Nilalagyan lang namin technology in lupa. Dapat daw 3 years. Isang farmer nga po para masami organic daw yung kanyang farm. Nilagyan niya lang, alam mo yung nilagyan niya lang talaga ng bulate para nung bumisita daw yung May bulate na siya, approved. Yes, nilagyan niya lang. Sabi ko, sir, hindi kaya parang naglolokohan tayo. Sa yun ang requirements nila. Oo, yun ang requirements nila. Paano namin yun? So, Hindi, kaya nga, tapos, sa meat, nilalabang ko. Ginamitan namin ng antibiotic lahat yan. Pero yung test, wala. Walang lumabas na antibiotic. Cholesterol level, marin. Yung mga sa akin, nagbabas na, hindi, organic sa amin. Sige nga, mag-i-invite tayo na may mga high blood, may mga heart bypass, pakakainin natin. Yan. Pipirma tayo na sasagutin natin sa pag may nangyari ayaw naman lumaban sa akin nung sabing organic. Ako nga, sabi ko, sige, hindi pala ako organic. Sige nga, subukan nga natin to. Ayaw naman pumayag. Ako, malakas ang loob ko. Pwedeng habulin ni Danilo Wenceslao yung iba. Yung mga nagpo-contest sa kanya. Tsaka, di ba meron tayong client taga Quezon, yung blind na Yes. nagbababo yon. May lab test yun. Yun, may laboratory test. Tapos, yung na-harvest yung baboy niya, kinain niya for 1 month, tapos nagpa-blood test siya. Normal siya. Normal. Hindi high blood, Sa Mexico, ganun din ginawa sa amin noon. Sabi kinunan ng blood test lahat yung mga Dito, makikita namin lahat dito ito. Sabi niya, we will furnish you a copy. Hindi nila ginawa. Hindi nila. Pero ginawa niya, ginawa nila yung test, pero hindi kami binigyan ng kopya. Yan. So, ayan po, kahit pa paano sa Pilipinas, meron tayong pag-aasa po na maging makakain ng safe na food, healthy food, and in the future, baka sakali tayo po ang supplier ng malinis na pagkain. Yes. Diba? Never give up.
Never give up. Sir Don't Daryl, lose hope. you're about to say na kanina. Sa akin naman po, depends mo, kailangan nyo lang po ng proper knowledge na kinakain nyo. Kasi wala na po tayong mabibili ngayon na hindi GMO eh. Correct. So, kailangan lang natin ng proper knowledge, balancing pagkain. Oh, lahat kainin nyo pero on moderate. Kung gusto nyo po maging healthy, Oo. natatakot kayo sa GMO, Oo. sad to say, wala na po tayong magagawa dyan. So, ang Yung gawin na lang po iba- natin, balancing na lang. Iba may mga sakit. Ito bawal daw kainin, bawal to kanina. Lalong nagiging Saka balance yung nutrition. Actually, ang major cause ng sa akin ng sakit, when you have nutritional imbalance, then that's where you start having a lot of Sick. sickness. Saka marami naman tayong prutas na makakain natin doon sa Pilipinas na sasabihin natin hindi siya GMO. Ano yun? Oh, mataas ang antioxidant ng duhat. May duhat natin sa atin yan. Atis, rambutan, di ba? Ang dami nating prutas na Actually, pwedeng nating... Pansinin nyo lahat ng mga health conscious. Yung maingat sa pagkain. Sa totoo, mas nauna pa silang namatay. Hindi, sa totoo. Hindi, sa totoo talaga. Yung Kumakain mga ng gulay-gulay. yung mga tao na kahit ano, kain ng kain, nagtatagal ng buhay. Totoo yun. Kasi marami akong kilala ganyan. Meron pa nga akong kilala yung Indian scientist na nag-meet kami noon, kumakain kami. Yung pagkain niya, no, I want things raw, my onions, ganyan, gano'n. Oh, hindi, totoo. Maganda yung niya, yung skin niya. Skin niya. Nung nag-uusap ka, tas na, after that, yung we ate, kasi nakita nyo, ang kinain ko, yung paksiw na lechon. Tapos meron pa ako yung talong na may alamang. Lahat ng sarap bawal, yun. yan na masarap eh. Nakita niya, tapos napapailing siya ngayon. Tapos after that, nakita niya, tinake ko yung ko. Sabi niya, basta sa in-explain ko. Tapos yun, nung nireveal niya sa akin, dami niyang sakit. Ang dami pala niyang sakit. Okay. So, binigyan ko siya ng 1 bottle. Tapos tumawag sa akin, sa India na, malaki daw improvement sa kanya. Ay naman bumili, gusto libre. Hindi ko na binigyan. Yun lang. Gusto libre, pambira. Okay, batiin natin yung isa pa. Sino to? Si Ryan Lacara Onera. Si Jason Mancha. Mancha. Okay. Again, sa Sabado po, ang ating paksa, ang ating topic ay ano ang susi sa pagkita ng malaki sa pag-aalaga ng fatteners. Yan po Yan. sa Sabado. Abangan nyo at yung kasama na pati yung ating Computation ng... computation. Yan. Huwag kayong mawawala, may computation po Yan, yan. oo. Panibagong computation yan, current price lahat. Talaga? Yes. Wow. Gagawin ko pa yan. Kinabang Kasi na. dati nag-present na tayo sa kanila eh. opo. Ngayon tumataas. So, para Tumataas, mapakita bumababa. natin. I-adjust A-adjust natin. Opo, adjust And natin yet, yan. kumikita pa rin sila. Kikita yan. Baboy namin. Oo, kitang-kita. Okay. So, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Tuesday edition, awareness topic lang po tayo. Pero pag sa Sabado, ay meron po tayong livelihood topic. Yeah, Kaya huwag opo. kayong mawawala. Salamat po. Sir WBA. Well, just the same. Huwag kayong mawala sa Sabado. At magtulong-tulong tayo. Kung talagang gusto niyo umunlad, paghirapan natin let's say, yung kung saan nyo gusto mag-win, talagang kailangan you really have to work hard. And if possible, everything that you're gonna do should be coming from your heart with honesty and sincerity. Yes. Miss Luz. Sa akin naman po, yung GMO nandyan na po yan. So always take good care of yourselves. Marami pa tayong gustong gawin sa buhay natin. Ingatan po natin ang katawan pag kumain po tayo. Eat everything we wanted to eat. Ingatan lang. ang katawan. But on moderate. Everything. In moderation, In moderation, of but course. everything. Everything po. Everything. Tapos mahalin natin, wag po tayong magpa-stress. Masarap mong mabuhay. Ayun. Bali, lahat ng narinig ko ay parang... Ito. Gawa ng panahon po yan eh. Opo. So, yung sa akin din, kahit nag-iingat tayo kung ang panahon naman ay ganito, uiinit, uulan, so dagdag pa rin. Kailan pataasin mo yung Vitamins. immune Oo, system? yan. Mag-vitamins ka, Miss Ana. Ang dami ko ng vitamins. Dagdagan mo. Alam ko na, magpurga ka. Yun nga, kain ako ng kain eh. So, Hindi, ano yan, Pagod. stress, Pagod yan. fatigue. siguro. Sabi nga, you can do a lot of work, but you should develop a system or a style in your Yes. life. na Pwede hindi ako ka mag-live ng ma-stress. isang buwan. Hindi, joke.
Hindi, joke lang po yun. Hindi, ganito yung sa akin. Kanina yung lagi kong sinasabi na, kumbaga, ang dami nating mga native fruits na hindi talaga nakakalimutan na. Yung iba nga, wala na nga eh. Parang hindi na nga alam Hindi, ng mga nalilimutan bata. na. Lalo na yung mga millennial bata na, ano yan? Katulad nung pati nung, yung maliliit na kulay puti na feature to sa Ano yung puti? kay Jessica Soho. No, puti na, basta yung parang maliit na buko na parang paste. okay. Masarap pala talaga Masarap yun. yun. Oo. So, yun, nalilimutan na yan kung hanggat maaari. Meron tayong seeds. Sana may mga government na mag-leader sa atin na Yung bawat mga- bahay meron. Yung, na yung ganun. granada, meron pa tayong granada. Ayan, Kaya oo. lang singliliit na malaki pa yung buto. Na sa atin lang ngayon? makikita. Kaysa sa katas. Oo. Oh, meron pa tayong, ano ba tayo, yung mabolo, meron pa. Yan. So, Yung, kumbaga, Ano pa? hindi naman Makopa. tayo against sa mga apples, orange, meron naman tayong kalamansi. May dalandan tayo. So, ba't Meron ayaw pa natin tayong payamanin? balimbing, Oh, yan. arate. Yung kokonti na talaga yung balimbing Hindi, ko marami. Ay, oh, yan. Marami po yan. Maraming balimbing, marami. Marami po yan sa paligid. Kahit hindi ho itinanim, meron eh. Nabunga yan eh. Oo. Minsan nga po, naglalakad na. Oo, di ba? Pero yun yung mga prutas natin na dapat i-encourage natin na tayo mismo kainin tapos At mga magtanim gulay tayo, natin, di no? ba? Yeah. Bati, Yan. Yes, oo, yan. himbabao. Yan, Ano yan, yung yung babao? babao. Sorry. Yung Hindi ko alam parang ibang term puno na Malaking puno siya. Actually, puno talaga siya na ang bunga niya yung mahabang, Parang hindi siya bulaklak. ano? Sige, Anong Hindi, class? imaginein mo na lang yung texture ng cauliflower, pero ang kulay niya ay gray. Gray na pahaba. Napahaba. Okay. Pag kinain mo siya, pinong-pino yung... Sige, one time, pag meron ako nakita sa palengke, magdadala tayo. Yeah. Oo. Saluyot, Masarap pinakamasustansya. Yan. sa luyo. Yan. Yung artist natin, di ba? Pagka medyo makikita mo, marami nang gumagalaw dyan, no? Ibig sabihin, that is what I call natural. Dito sa... Okay. marami Pero ng ang- artist. Yung artist sa ibang bansa, abe, malambot na, wala pa rin eh. Wala pa rin Ay, lasa. oo. Hindi, Ayan. walang lasa, walang gumagalaw sa loob. Wala. Yung Ayan. sa atin, marami na kagad. Ibig sabihin, natural. Yan po. Okay. So, yung mga prutas na kailangan mabalikan, ano? Oh, totoo yan. So, Yung- we start with our own. Yung papaya natin, di ba? Buo sa labas, pag nakakainin nyo, may amag na sa loob. Oo nga, ba't ba ganun? Yung mga Marami ngayon, ano, tsaka may mga may mga ugat na sa loob. Paano ang tao Mga cross na kasi yan eh. Kumbaga tutubo na siya sa Tutubo na lang loob siya. mula doon sa bunga niya. Mga GMO seeds. kasi nga, mga tao yan, tamad na eh. Ang grapes, ay niya kainin, may buto, gusto seedless. Oo. Ngayon, yung ati, seedless na rin. Pati langka, seedless. Pati lahat seedless. Latex ang langka. Ang langka talagang malagkit yan eh. Wala na ngayon. Ngayon, Wala wala na. nang dagta. Wala nang dagta. Kaya, masarap po ang buto ng langka. kaya yung kumain nun, daling namatay eh. Yung mga seedless, Okay, seedless. Sir Dario? Yan. Sa akin naman po, advice ko lang po sa mga ka-netizen natin is work hard. Pagtsagaan po natin, konting push pa. Sabi nga po nung isang matalinong tao na when you feel like na kailangan nyo nung mag-give up, na gusto nyo na mag-give up, that's the time na dun po kayo mag-strive harder para ma-achieve po yung gusto natin. Yes. Very well. Kumbaga, push mo yan, te. Push mo yan, te. Ganun. Okay. Maraming salamat po sa ating mga viewers, sa ating mga nag-comment, nag-likes, nag-share. Of course, thank you so much at mga nanood. Tandaan po natin, Team Atobi will continue to educate. Share. And inspire others. Yes. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye!